Hello mga mi and mare! It's Mama Shang and welcome back to our mini vlog. Today is Saturday mga mi and mare. At eto na nga yung mga kaganapan ngayong araw na to ng Sabado. 8:30 na nga ng umaga nang umalis kami ng bahay dahil ihahatid namin si Kuya Sian sa taekwondo class niya. Yes, Mayo mare yung dalawa kong maliliit abay tulog pa. Kala ko naman mga mema ay makakapagpahinga na si Mama Shang. Fast forward na nga tayo mga mi and mare. Katapos ko ngang naihatid si Kuya Sian, dumaan na muna kami dito sa may prutasan, sa may Lagaw. Lapit lang naman ito sa taekwondo class ni Kuya Sian. Hapon ko pa talaga balak na bumili ng prutas, mga mema. Dahil si Kuya Kel nga ay mayroon nga siyang trangkaso. Kakahawaan na yata kami sa bahay. Noong nakaraang Lunes naman ay si Bunso naman yung may sakit. Aba, nung gumaling na si Bunso, abay si Kuya Kel na naman. Kakahawaan na nga sila dito sa bahay. Bumili nga pala ako dito ng 1 kilong watermelon lang, mga mema. At syempre, hindi pwedeng mawala yung orange. At ang pinaka-importante sa lahat, yung paborito nilang mangga. Pag ganito talagang may mga sakit ang mga bagets ko, mga mi and mare, ginagalingan ko talaga ang pagiging nurse. Sinasabi ko na sa inyo, pag isa ka na talagang nanay, kailangan talagang lumilevel up tayo, lalo pat ganito ang sitwasyon ng mga anak natin. Mga oras na yan mga mi and mare, abay nakikipagtawaran ako dyan kay ate, para na yata akong tatrangkasuhin ang mamahal ng prutas niya. Sabagay sa panahon ngayon, nagmamahal na talaga ang mga bilihin, tayo na lang yung nagmumurang kamatis, cherries. Buti na lang talaga at mayroon pa akong stock na mga gamot sa bahay. Pag may mga extra pa namang budget mga mi and mare, abay nag-i-stock na talaga ako ng mga gamot. Dahil minsan talaga hindi mo mapipredict yung panahon na nagkakasakit yung mga bagets at anytime na lang ay mayroon kaming stock at kukunin na lang sa rest. Medyo natatagalan na talaga ako sa mga oras na yan mga mare sa pagpili ng mangga. Dahil yung unang pinatimbang ko mga mi and mare, abay napakamahal naman ng mangga niya. Hindi ko na sana itutuloy na bilhin pero ayan na nga at binigyan niya na nga ako ng discount. Siguro nga naman ay ako yung unang customer niya sa umaga. Ito talaga yung pinakaayaw kong nangyayari sa mga bagets ko mga mi and mare, yung nagkakasakit sila. Pero hindi naman natin control yung panahon. Napakainit naman kasi dito sa amin. Diyos ko dahil ngayon ko lang napansin, nakapajama pa pala ang mama nyo. Abay, the highest level talaga yung confident. Charot. Paano ba naman kasi si Kuya Sian? Abay, minadali ako. Ang aga-aga namang nagising. Sabi ko pa naman sa kanya kagabi, ang sarap naman ng pakiramdam yung matutulog ka na hindi ka gigising ng maaga. Abay, mag-aalas 6 pa lang. Abay, ginising na ako ni Kuya Sian. At ako'y takang-taka naman sa kanya. Sabi ko, bakit ang aga-aga mong ginising ang mama mo? Abay, pinaalala ba naman sa akin na meron nga daw siyang taekwondo class. Nakalimutan ko ba daw? Kaya ayun, kahit na ang sarap-sarap pa ng tulog namin, abay nagising na ako at pinagluto ko nga siya ng breakfast niya. Kaya sinabi ko na nga kay Kuya Sian na ihahatid ko lang siya at uuwi din kami ng kapatid niya at ime-message na lang niya ako pagtapos na nga yung training niya doon. Di lang pala prutas ang nabili ko dyan mga mi and mare. Napabili pa ako dyan ng dessert ni ate. Bumili ako ng macaroni salad at saka mango float naman. Nasa 50 pesos ang isa. Ayun na nga at pagkatapos ay uuwi na nga kami nito diretso sa bahay. Dahil kailangan ko pang maglinis ng bahay mga mi at kailangan na rin ni Kuya Kel na magpahinga sa bahay. Habang pauwi na nga ako dyan mga mema, abay ang dami kong iniisip dyan. Pag ganito talagang matraffic dito ay umagang-umaga pa naman, kung ano-ano na tuloy ang naiisip. Sa mga oras na yan mga mema, abay iniisip ko na kung ano bang plano ko for today. Kung pagka-uwi ko ba, anong uunahin ko, kung maglalaba ba ako o maglilinis muna ng bahay. Diba pag nanay ka na, lumilevel up din tayo. Hindi na natin iniisip yung kung saan tayo gagala at saan tayo magsha-shop. Panahon ngayon mga mi and mare, wala na akong karapatan pang mag-isip ng mga ganyan. Dahil ang totoo talaga ay wala na tayo pang shopping at panggala. Na siguro mga mi and mare, pag tumatanda ka na nang walang pera, dati nung kadalagahan natin, abay ang iniisip lang ay kung paano tayo malasing. Aba ngayon na nanay na tayo, abay nagbabago na din yung mga pananaw natin sa buhay. Nagbabago na talaga yung mga gusto ko. Dati-rati mga mema, nung wala pa akong responsibilidad sa buhay, nagtatrabaho pa ako, abay puro gastos na lang yung iniisip ko. Pero ngayon na nanay na ako, abay ang mga gusto ko nagbabago na din. Mga gusto ko ngayon ay mga gamit na sa bahay. Na talaga siguro mga mema, pag nagkakaedad ka na. Yan na lang muna for today's video and maraming salamat sa panonood. And please paki-follow and like naman itong video ko mga mema. Salamat!